Ayan. This is the second day of our Simbang Gabi, and yung iba sa atin talagang going strong. Parang medyo malaki yung hihilingin kay Lord. Gusto talagang matupad, kaya kinokompleto. But kidding aside, I'm sure everyone here is talagang nananabik na makasama at makalapit sa presensya ng ating Panginoon, maghandog sa Kanya ng pasasalamat, pagsamba at papuri na alam nating deserve ng ating Panginoon. Kaya naman, patuloy nating ilapit sa Panginoon, maybe an answered prayer or a heavy heart, patuloy nating ilaan sa Panginoon ang ating mga buhay, ang ating mga isip at ang ating mga puso. Kaya naman sabi sa awit 103 verses 1 to 5, si Yahweh papurihan mo aking kaluluwa at sa lahat ng nasa akin magsipuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh papurihan mo aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang mga gawa. O purihin niya si Yahweh, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Si Yahweh nga'y purihin ng buong sangkalangitan, kayong mga lingkod niyang masunurin kailanman. O purihin ninyo siya, kayong lahat ng nilalang, sa lahat ng mga dakong naghahari ang may kapal, o aking kaluluwa, si Yahweh ay papurihan. Kaya tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa muling pagkakataon, Panginoon, na ibigay mo sa amin upang magsama-sama, Panginoon, magbalik ng aming papuri, pagsamba at pag-ibig sa iyo, Panginoon. It is a privilege once again to be reminded, Panginoon, how loved we are, Panginoon, by you. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa at sa kalagitnaan ng gawain ito. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang maluwalhati, madakila at maparangalan. Ito po ang aming samot panalangin sa tanging pangalan ng inyong anak ni Jesus. Amen at amen. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, nawa ay iprepare na po natin ating puso't isipan ngayong gabi na to upang papurihan ulit sa pangalawang pagkakataon at sa pangalawang gabi ang Panginoon. Kaya naman yan kang bawat isa na tumayo upang papurihan at sambay na nag-iisang ating Diyos. Patuloy natin alalahanin ng gabi na ipinanganak ang Diyos.
Isang magandang gabi po sa ating lahat at nawa ay tayo naririto patuloy na sinasamahan ng Panginoon sa ating buhay at maging refleksyon kung paano natin sineselebrate yung season sa araw na ito. This is our second day of our simbang gabi at nawa ma-refresh, magkaroon tayo ng panibagong pagkakaintindi kung paano ba natin titingnan yung pagsapit ng Pasko. At inahayayaan ko po ang bawat isa na sumanali po tayong manalangin at ipanalangin natin sa Panginoon ang mensahe niya sa gabing ito. Ama naming Diyos, salamat po sa oras na ito na kami yung pinagtipon at aming dinudulog sa iyo, Panginoon, na aming lubos na maintindihan ng mga bagay na iyong iniwan sa amin, Panginoon, at makita namin na iyong aral katuruan, Panginoon, at panganahan mo po ang aming puso, Panginoon. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung message ko po is, Jesus ang tanging tagapagligtas. Makikita po natin ito sa Matthew chapter 1 verses 21 up to 23. Para po, yung may mga dala po na Bible, makikita niyo po ito dito. Ang sabi po rito ay, siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng mga ito upang matupad ang sinasabi sa pamamagitan ng propeta. Narito ang magdadalang taong isang birhen at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. So, yung message ko ngayon, bagay na bagay siya dun sa natin. Isang inawit natin, Silent Night. So, saktong-sakto. Ang makikita po natin ang nag-iisang pangalan na ibinigay ng Diyos para sa katapusan ng ating mga kasalanan. So, hindi pala biro o hindi lang lang nagkataon o hindi lang na Jesus, kundi sa Diyos mismo nagmula yung ipapangalan sa Kanya na ang ibig sabihin ay ang pangalan ng Jesus ay nanganugang ang Panginoon ay nagliligtas. So, nalalaman ng Diyos, di ba, na walang makakapagligtas sino man sa Kanyang sarili. Kaya nga, pinangako niya na ito na Kanyang gagawin. Ang pagliligtas ay hindi nanggagaling sa tao, di ba? Ang kaligtasan na dapat nating tamasahin ay nagmumula lamang, di ba, sa kung paanong paraan ng Diyos sa atin, kung paano binibigay niya sa atin yung kaligtasan yon. At pangalawa, ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos, hindi gawa ng tao. So, yung kaligtasan na tinatamasa natin ay sa kusang loob ng Diyos na ibinibigay niya sa atin, hindi mga gawa natin sa buhay kung paano tayong naligtas, diba? Hindi marok ng ating isip minsan kung bakit yung kaligtasan hindi natin makuha. Diba? Maraming mga seremonyas, maraming mga bagay na ginagawa natin sa tingin natin makakatulong pero yung pala hindi sapat o hindi yun ang pinakadahilan. Kundi, kung hindi tayo liligtas ng Diyos, walang kaligtasan na matatamasa sa atin. Makikita rin natin sa mga gawa, chapter 4, verse 12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang labang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So sabi, hindi aksidente ang kanyang pangalan. Ito ay direktang kaugnayan ng kanyang misyon. Nalalaman nyo na, pag Jesus, kakakibat na lang yung misyon niya ng kaligtasan, pag-alis sa atin sa kasalanan, kakibat na noon. Kaya pala, di ba, nung nasa ating mga, naramdaman niya ba yung nasa ating puso na yung Panginoong Jesus, di ba? May unti-unting babago. Kasi pala, bearing sa pangalan ni Jesus, kasama pala yung kaligtasan na dadalhin natin, di ba?
At yung pag-aalis niya ng ating kasalanan. Diba? Kasi yung kasalanan na minana natin before bago pa man tayo na rin dito na kasama na natin sa mundong ito, diba? Na kapag yung pangalan ni Jesus na nasa ating puso, na atin lagi siyang naalala, yung pagbabago na hindi natin sinasaya, but yung yung pagbabagong kusa, alam niyo po yung ganong pakiramdam na hindi mo napapansin yung sarili mo, parang ibang-iba na sa kung paano na ikaw dati, no? Na nakakapaglayo sa Diyos, pero dahil nga sa habag ng Diyos, no? Dahil sa pangalan ni Jesucristo, yung kaligtasan at yung kasalanan na dala-dala mo dati, nawawala na. Ang makikita natin dong iba ay mula sa pangako hanggang sa katuparan, ang plano ng Diyos sa pagliligtas. Before pa nung almost 300 to 400 prophecies yung nakapagsabi na ng mga plano ng Diyos ng pagliligtas. Tapos yung mga bagay na sinasabi para sa kaligtasan, pinana-prophesy din, pero yung mga umaasa, di ba, yung kung meron kang inaasang isang bagay, nandun yung pagnanais mo kasi, kapag ka narinig mo na yung pangakong na kaligtasang binibigay sa iyo, parang nag-assume ka na kailan nga ito darating. So, there keep on faith na mangyayari at mangyayari ito. Kailan ba ito nangyari? No? Sinabi ito sa Isaiah din. Makikita natin sa Matthew chapter verse 30. Maglili ang isang birhen at magsisilang isang sanggol na lalaki na tatawagin itong Emmanuel. Ang kulagin nito ay kasama natin ang Diyos. Nauna ko rin na prophesy dito sa book of Isaiah, no? Ito nga, yung katuparan doon. Pero yung difference ng years bago mabot ni yung saling lahi, napakahabang panahon na ginugol para lang magkaroon ng katuparan itong propesiyang ito. At ano pong makikita natin sa propesiyang ito? Sa pamamagitan ng Jesus, ang Diyos mismo ang lumapit sa tao. So, hindi nga kasi natin kayang abutin. Walang makakabot. So, ginawang paraan ng Diyos, di ba? Ginamit niya ang kanyang bugtong nakdak na si Jesus para siya mismo ay makalapit sa atin. Ang kaligtasan ay hindi pag-alis ng kasalanan, kundi pakikipag-ugnayan sa Diyos. Di ba? Yun yung mas crucial sa atin. Yung merong kaligtasan, pero yung ugnayan, minsan yun yung nagiging dahilan para yung kaligtasan ay nawawala sa atin. Kasi, alam mo nang ligtas ka na, pero yung ugnayan mo sa Diyos, bakit ganon? Bakit parang yung binigay niya sa yung regalo, yung binigay niya sa yung kaligtasan, parang nakakalimutan mo na yung ibig sabihin ng Emmanuel. Di ba? Sabi nga doon, ang kahulugan nito ay kasama natin ng Diyos. No? So, ano kayang pinag-aalalahanan natin, no? Kung talagang nasa puso na natin ang Panginoong Hesus, di ba nananana sa atin ang Diyos? No? Bakit marami tayong pag-aalala sa buhay? Hindi ba natin nilalaman yung mga katangian ng ating Panginoong Hesus? Yung message kahapon, di ba, sa ni Pastor? So, bakit natin hindi pinanghawakan yung mga ganung bagay? Sobra tayong nagiging busy sa mga bagay, marami tayong pagkukulang. Kaya nga, yung Diyos na mismo yung lumalapit sa atin para, iligtas tayo. So, dapat panghawakan natin yung pag-asa na ibinigay niya sa atin. Although, yes, mahirap yung pagsunod, but still, di ba, we have to keep yung pangako niya sa atin. Binigay niya na yung kanyang bugtong nauna para sa atin sa kaligtasan natin. At kailangan nating panghawakan. Nakasama natin palagi ang Diyos. Sa ating bang buhay, kung tatanungin tayo personally, kasama ba natin ang Diyos?
sa ating puso. Naalala ba natin yung sinasabi niya na lagi niya tayong sasamahan o mas natatakpan ng makamundo nating ginagawa? Diba? At saka napansin ko nga rin nung binabasa ko to, na nagkaroon ng kapayapaan si Joseph, di ba? Nung unang i-proclaim na sinabi sa kanya na ng anghel, di ba? Na ang dinadala ni Mary is kinalulugdan ng Diyos. So, ang una niya sinabi, huwag kang matakot. Sa tingin natin, di ba, pag sinabihan ka huwag kang takot, kasi may assurance na kasama yon. Even Mary, nung sa may John ba yun? Di ba, nung nalaman na magdadalang tao siya, no? Na, paano mangyayari? Magdadalang tao, ano pa ako? Birhen. Actually, yung birhen din pala, hindi siya totally virgin. Ano siya, described din siya as young female o dalaga na At yung unang sinabi rin sa kanya ng anghel, di ba? Huwag kang matakot. So yung assurance na ibinibigay sa atin ng Panginoon, hanggat kasama natin siya, sumasa atin ng Panginoon, mapanghawakan natin yon. Although, minsan, may temptasyon yung kaaway, pero but still, diba, panghawakan natin na kasama natin ang Diyos sa ating buhay. Ang Diyos mismo hindi malayo, kasama natin kay Kristo. Di ba nga, nung latter part ng Bible, nung nawala na rin, hindi na natin kasama physically ang Panginoong Hesus. May iniwan naman siyang ang kanyang banal na Espiritu na gumagabay sa atin. So, nandun pa rin, hindi pa rin talaga lumalayo ang Diyos sa atin. Baka minsan, yung bumubulong sa atin, hindi pala malayo ang Diyos, kundi tayo na mismo yung lumalayo. Tayo yung nawawala sa presensya ng Panginoon. Kaya, dapat lagi po nating isipin yung katuparan sa atin ng ating Panginoong Hesus. Hindi niya tayo iiwan. At isang pamamaraan din niya ito sa atin para sa ganun malapit tayong sa Kanya, kumaga makalapit. Diba, gano'n ba kalayo ang Diyos sa atin? Isang isang chat lang kay God, isang prayer lang, diba? Tsaka yun nga yung gusto niya diba? Yung nabanggit nung una kanina, yung relasyon, kaugnayan natin sa Kanya. Mas gusto niyang tayo sa Kanya, mas laging lumalapit, dinadaing sa atin sa Kanya, ikinukonsult natin sa Kanya yung mga bagay na ginagawa natin para nang sa ganun mas lubos natin siyang maintindihan. At napansin niyo rin ba nung umayo na si Joseph dun sa binigay na mensahe ng Angel of the Lord, di ba? Hindi na siya naki-compromise, hindi na siya kumbaga hindi niya na-insist yung pansarili niyang kagustuhan, hindi niya na binalak na, balak niya sanang palihim na takasan na si Mary kasi nga na sila, kumbaga engaged sa time nila noon, ang engagement is parang kasal na rin, malaking yun sa kanya. So, nung tinanggap niya na yun, naliwanagan siya sa kagustuhan ng Diyos na mangyari sa kanyang buhay. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa na hadlangan yung kagustuhan ng Panginoong Diyos. Base naman na pinakasalan niya si Mary at hindi niya ito sinipingan hanggang sa makapanganak ito. Kasi nga, yung kalooban ng Diyos at yung plano ng Diyos na kaligtasan sa atin, at hindi lang sa kanila, kundi sa atin na rin, ay dapat nating panghawakan sa ating buhay. Ang pagbibigay niya sa atin ng ating Panginoong Hesus upang ating maging sandigan habang tayo naririto, ay dapat nating panghawakan palagi. Sabi pa rito kay Spurgeon, it shows that we can come to Him if He has come to us, then we can come to Him.
Then if Jesus Christ be God with us, let us come to God without question or hesitation. O, di ba baka naman kasi hindi tayo mabilis lumapit sa Panginoon kasi we do compromise. Diba, marami tayong pag-aalinlangan sa Panginoon kasi di ba minsan naman may ganong relasyon kasi ayaw mo lumapit sa Kanya, ayaw mo lumapit sa kaibigan mo kasi meron kang nagawa or isang bagay na nakapag-compromise o mas inuuna mo ibang bagay para lumapit sa Kanya. Whoever you may be not no priest or intercessor to introduce you to God, for God has introduced Himself to you. So, hindi na kailangan pang dumaan ka kay ganito para siya'y magpapabot ng mensahe para sa Diyos. O hindi na magpapadaan ng Diyos sa isang tao para lang yung gusto niyang sabihin sa iyo o yung gusto niyang kaligtasan na ibigay sa iyo, dadaan pa pumuda doon. No? Ang natitira na nating tagapamagitan ay si Jesus, di ba, ang ating Panginoong Jesus. No priest or intercessor to introduce yourself to God. No? Kaya wag po tayong mahihiya. Kasi nga, ang Diyos na mismo yung lumapit sa akin. Huwag lang tayong maging walang hiya, baka naman. Kasi Lord, binigyan mo ng kaligtasan, okay na daw. Hindi na kailangan po pwedeng walang hiya na. Lord, ligtas na ako. Ano pa bang gagawin ko, Lord? Pwede na ulit akong bumalik sa sa isang linggo ulit. Sunday na lang, Lord. Ano naman yun eh. So, hindi naman dapat na ganun yung itrato natin. Ganun ba tayo magmahal? Di ba? Ganun ba tayo magmahal sa iba? No? Mas gusto ko pa yung mahal na mahal ako para kahit anong gawin ko, mahal pa rin niya ako. Ganun ba yun? Di ba? Dapat pag binigyan ka ng pagmamahal, dapat susuklian mo rin. No? Kung paano. Nung paglapit natin, nung paglapit sa atin ng Panginoon, di ba? Binaba niya yung sarili niya sa pagiging Diyos, tapos nakisama para sa atin, sa mga tao, para lang maligtas ka na. Yung mga ginagawa mo kasi sa buhay mo, sabihin sa atin. Kung saan ka nagpupunta, anong ginagawa mo sa buhay mo, sabihin sa atin ng Panginoon, di ba? Siguro kung bata-bata pa, tapos yung naglalaro sa labas, tapos yung magulang mo, may dala pang pamalaw yan para disiplinahin ka talaga. Kung saan kanya maabutan. So, nakita niyo po natin doon yung labis na kagustuhan ng Panginoon na pagliligtas sa atin. Noong una pa man, di ba? By the prophecies, pinayag niya na hanggang doon sa katuparan na ibinigay niya ng kanyang bugtong nasa. Diba, yung kinalugdan niya, si Mary and si Joseph, para sila'y maging, yung instrumento ng Panginoon para mapakilala ang Panginoong Diyos sa atin. At yung kaligtasan na gusto niyang ibigay sa bawat isa sa atin. So, sa ating puso ba, kung tatanong natin sa oras na ito, nung dumating ba ang Panginoong Yesus sa ating puso, yung kaligtasan ba na ino-offer niya, nilagay lang natin sa isang kahon? O yun yung ginawa nating sandigan para nang sa ganon mapanghawakan natin na lagi natin kasama ang Diyos, na sumasa atin ang Diyos sa kung ano mang gawin natin. At yung pagkilos na ginagawa natin is yung pagkilos na ng Diyos sa ating buhay. No? Sa pagdating ng Christmas season, no, hindi na natin siya titingnan sa kung paano tinitingnan ng mundong to. Nakakalungkot nga nakita ko dun sa isang na iniiba talaga ng mundo. Diba, dati, Christmas, mahaba. Ginawa na lang Xmas. Tinangal lang ko talagang, babate, para daw shortcut, Xmas.
Ex mo JJ mo na. Pero ano yun? Simple but yet hindi siya masyadong ano eh. Di ba? Kumbaga pagka gumawa yung kaaway ng Panginoon, hindi siya bulgaran. No, hindi mo mapapansin. Ano ka na pala? Yung kaligtasan mo, nakakalimutan mo na pala. Yung pagliligtas na ginawa ng Diyos, nakakalimutan mo pala sa buhay natin. Kaya dapat maganda kung lagi nating maalaala ang Panginoong Jesus ay ang maalala natin ay yung pagliligtas ng ating Panginoong Diyos sa atin. Pagliligtas sa ating kasalanan, pagbabagong buhay sa atin, at yung tulong niya sa atin, at yung mga katangian ng Diyos. Hindi po pwedeng one-sided love lang. Hindi mo po pwedeng ibalik yung pagmamahal na binigay sa iyo ng Panginoon sa isang aspeto lang. Hindi mo po pwedeng sabihin sa Panginoon na mahal niya ako. Hindi kayo ito tolerate sa mga kamalian na ginagawa natin. Kaya, lagi nating maalaala sa ating puso nang pinapasok natin ang Panginoong Hesus, ay kasama na noon ang pagliligtas sa atin. Kaya, huwag na tayong bumalik sa kinagisnan ng ating katawan. Huwag na tayong bumalik sa kasalanan, sumunod tayo sa Panginoon dahil Diyos na mismo ang lumapit sa atin. Nang sa ganon, ang ugnayan natin sa Kanya ay maging malapit. Ang ugnayan natin ay hindi mawala. At bilang konklusyon po sa atin, si Jesus ang natatanging tagapagligtas na itinalaga ng Diyos sa katubusan ng kasalanan. Sapagkat siya ang katuparan ng pangako at plano ng Diyos sa pagliligtas bilang Emmanuel, ang Diyos na kasama natin. So baka pag may naging ganyo sa atin, nandun yung kaligtasan kay dala-dala niya daw. Niniwala po ba tayo sa ganon? So wag. Kasi nga, sinabi na mismo sa Bible kung sino yung may hawak ng kaligtasan na tanging itinangalaga ng Diyos para sa katubusan ng kasalanan. Walang ibang pangalan. O baka kung nabubuhay pa yung mga Israelita, kasabay sila ng mga anghel na nagpupuri. Noon nagpakita yung mga anghel sa mga pastol. Sila nagpuri. Baka kung sa panahon ng mga Israelita, nangyari pa yon. Diba? Sobrang nagagalak sila. Tayo, nagagalak ba tayo? Dapat tayo magalak. Kasi nga, napakamahal tayo ng Diyos, ayaw niya tayong malayo sa Kanya. Ayaw niya yung kasalanan na minana natin, makapaglayo sa Kanya. Ang paniniwala kay Jesus bilang Mesiyas ay nangangulugang hindi ka kailanman nag-iisa. Sa Kanya maaaring umasa at patnubay sa pangalaga ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Ito ay paglipat mula sa isang malayo at formal na ugnayan sa isang mataas na pinuno tungo sa isang personal at malapit na relasyon. Kaya dapat, huwag tayong lalayo sa presensya ng Panginoon. Nang sa ganon, yung boses niya, yung tinig niya, mas mabilis nating mapapakinggan o mas maayos nating mapapakinggan, maririnig. Nang sa ganon, magdumating man yung pagsubok sa ating buhay, diba? Alam natin, nasasabihin niya tayo tulad ni Mary and Joseph, huwag kang matakot dahil kasama mo ako. Kasama niyo ako. Ang Pasko ay nagpapaalala sa atin ng plano ng Diyos. Si Jesus ang ibinigay niya upang maibalik sa Kanya at magkaroon ng tamang ugnayan sa Kanya. So, yung Pasko na nung una from
from 90s, hindi ganito. Talagang may ano pa, mafe-feel mo pa sa surroundings mo. Pero ano yung ngayong Pasko ngayon eh, talagang busy. Sunday evening ay Christmas evening, imbis na gather, tapos i-celebrate yung pagbibigay ng Panginoon ng kaligtasan niya. Punta tayo sa mall. Punta tayo sa ano. Pero alam ko hindi dito yon, baka sa iba. Yung kung meron man tayong ugnayan sa Diyos na nanghihina o nangangailangan ng kalakasan sa atin, isipin natin na ibinigay na sa atin ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, at ang ugnayan sa atin sa Diyos ay napakalapit. So sobrang lapit siya lang lumapit sa atin. At sa ganon, hindi tayo maligaw sa ating kaligtasan. At yun naman po, pagpalain po tayo sa gabi nito. Ayun, maraming salamat po sa salita ng Panginoon na ibinahagi ni Brother Adan. Once again, na-remind tayo na sa pagkasilang ng ating Panginoong Jesus, ang kaligtasan ay dumating na. Kaya naman, dumako na po tayo sa cheerful heart giving o pagbabalik ng ating mga ikapo. Sabi nga po sa Kawikaan, chapter 3, verses 9 to 10, "Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nangaapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyan." Kaya gawin po natin. Tayo pong lahat ay tumayo para sa panalangin. Ay, wala na bang panalangin? Ay, okay, wala panalangin. Ay, announcement na po pala. Ay, ayan na lang ba? Okay. Ang worship presider po sa darating na Friday, ang pangatlong araw ng ating simbang gabi, October 19, ang ating presider ay si Brother Roland Cojo at ating devotional messenger ay si Pastor Ramir Garcia. Welcome visitors. Welcome back lang, si Daday. Tatayo po. Kailangan po tumayo. Hindi bibigyan ng kape. Tsak lang. Tsak lang. Assignment daw po para sa huli nating simbang gabi, para sa kinabukasan, invite someone to church. May prize daw po yung mga makakapag-invite para sa last na simbang gabi bukas. May prize yung
nag-invite at may prize din yung in-invite. Sino ba pwede kong ano? Ala, nag-isip agad. Ayan. Kung wala na pong mga pamalita, dadako na po tayo sa ating panghuling panalangin. Talaga to si Rhea, oh. Pinatid ni Rhea. Anyway, so, last night, bukas, at huli na po ito, ha? Mag-invite naman kayo para naman yung ating regalo sa mga invitees natin, maibigay. Tayo-tayo na lang, Okay? Pero si Tatay, bibigyan ko yan mamaya. May bibigyan ko yan. So, ano pa ba? Salamat tayo sa Panginoon, no? Sa ating mga digital ministers, Sis Abby at saka si Sis Angel, sa ating mga palakpakan nyo naman para ma-encourage pa lalo. Kaya naman tamo, may nagki-keyboard na. Ha? May nagki-keyboard na tayo sa atin. Sino yan? Si Maria Disa. Si Maria Disa. Ning pala, Ning. Masyadong formal, may mga kabataan natin, talagang nag-evolve or may mga revelation sila. Of course, ating mga brother, Andre and Anthony. And of course, ating messenger, devotional messenger, si Brother Vitoy, ang biblical messenger. Di ba? Biblical messenger. Meron tayong biblical messenger. Adan. Pero hindi siya pinanggalingan ng original sin, So ano pa ba? Bukas, si Pastor Ramir naman. Pupunta sana si Pastor Ramir ngayon, kailang uulan. Galing pa siya sa bundok Tralalala. Doon pa. So bukas, At bukas, meron tayong photoshoot, mga ministers. May surpresa sa inyo, may surpresa. Okay? At lahat, of course, mamaya din, photoshoot tayo for the second night, This is Angel lang ating charge. Ano ba? Ang announcements natin. After this, kape-kape, nalalapit na yung ating family retreat. Okay? Don't retreat, Back. Parang we was going to Antipolo. Naka-reserve na po yan. 3 months ago, 2 months. So, mga nakalista at magpapalista pa. Pero iba na ang bayad. Di ba? Kaya lagi kayong maaga magpalista. Okay? Para sa ganun, para fair sa lahat. Okay? So, that's a lesson for us. What else? Ano pang ating, actually, hanggang 9 tayo, 8:45 pa lang, aga, no? Kaya bukas, lagyan natin ng response song, Pwede pa tayo magkaroon ng response song. Pwede din kayo special offer, operatory song, So, tapos, after this, di ba, meron pang recessional? Wala na. Recessional song? Meron. Okay, so tamang-tama lang. Maaga tayo. So, let's all stand and let us pray. Meron pa tayong announcement? Meron pa tayong announcement? Wala na? Okay. Okay. Let's pray. Heavenly Father, we thank you po sa second night na ito ng pag-alala namin ng unang Pasko at unang pagtupad mo, Panginoon, sa iyong dakilang pangako ng pagliligtas. It's such a huge or centuries, many centuries before the Messiah came, At indeed, kung ikaw ay nangako, tuto pa rin ang iyong pangako. Salamat po. At naniniwala din kami, Panginoon, that you are going to come back here again, second time. The second advent, the second coming, and that's the last coming of yours. So that those who believe, ay pong kukunin, pagsasama,
eternally, no? Sa inyong heaven, sa inyong kingdom in heaven. Salamat po. Kaya habang kami po ay narito sa lupa, ay lagi namin iisipin, katulad ng narinig namin, O Diyos, nakasama mo kami, Panginoon. Kasama ka namin, Panginoon, dahil sa ang unang Pasko ay sinabi mo, Emmanuel, God is with us. God is, lagi mo kasama kami, Panginoon. Kaya dalangin namin, O Diyos, sa puso namin ito, at patuloy na si Kristo ay ipahayag namin sa iba. Sapagkat iyon ang aming dakilang misyon, atas, na ibahagi si Kristo, ipangaral, at gawing alagad ang lahat ng bansa at dalhin sa inyong paanan, Panginoon. Salamat po at sa pagsasama-sama namin ito. Patuloy kang sumamin, O Diyos. At dalangin din namin ang mga kapatid namin, mga nanonood sa aming FB Live. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo rin po sila, O Diyos. At tunay ngang sa kapaskuhang ito, ikaw ang tunay na diwa, kahulugan, dahilan ng Pasko. Kaya salamat po, dahil kung wala ka, Panginoon, marahil kasama kami sa mga napakalungkot na kalagayan. No? Di lamang sa wala kaming pamasko, wala kaming matatanggap, kundi dahil wala kaming Kristo sa puso at wala kaming buhay na walang hanggan na inaasam, na puno ng pag-asa. Minsan sa aming buhay at sa araw ng iyong pagbabalik. Salamat po. Maraming salamat. Pagpalaan mo ang mga tinitirapan namin oras o minuto, Panginoon, pagsasama sa amin. Ito po ang aming pananalig sa Panginoon Jesus. Ang kapatiran ng desisyon ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpagtas na Jesucristo ang ating Panginoon, at ang pagkikipis ng Banal na Espiritu ay patuloy na sumama mo ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Let us show our love, Jesus.